Kabanata 716. Habang nag-iisip pa rin si Zephyr, hindi niya napansin na dalawang malabong alon ang unti-unting kumikislap sa itaas ng hukay. Matandang kaibigan. Ang galing talaga ng batang ito. Isang boses ang nagmula sa isang pabago-bagong sitwasyon. Mayroong isang uri ng kagandahang parang hangin sa kanyang boses. Bagamat hindi nagsalita ang kabilang espiritu, bahagyang gumalaw ito. Malinaw na ang mga salita ng kabilang panig ay nagbigay sa kanya ng ilang mga bagong ideya. Bagamat dalawa lang ang sinag ng liwanag, hindi naman siguro ito pagkakamali. Pareho nating alam ang ibig sabihin ng dalawang sinag ng liwanag na ito. Napakahirap pumasok sa agility, lalo na ang pag-abante sa level 7 agility. Hindi pa kasama rito ang dalawang sinag ng liwanag, kahit 10 sinag ng liwanag ay maaaring walang ganoong epekto. Siguro. Lahat tayo ay mali. Malinaw na naunawaan ng eleganteng boses ang ugali ng kabilang panig. Bagamat hindi nagsalita ang kabilang panig, nagsalita pa rin siya. Sa wakas ay nagpakawala ang huli ng isang malamig na sungoat, na isang uri ng sagot, ngunit tila may halong bahagyang saya. Napakatigas ng ulo mo. Kung ayaw mo sa disipulong ito, bakit mo hiniling sa akin na papasukin ang batang ito sa storm formation? Matapos ang dalawang alon na ito ay dumagundong, dalawang figure ang dahan-daang lumitaw sa pinakamalalim na bahagi ng kawalan. Ang dalawang figurang ito ay sina Cuthbert Manwaring at Maxim Callahan. Malinaw na ang boses na may eleganteng pagbabago-bago ng timpla ay si Cuthbert Manwaring. Sa oras na ito, pareho silang nakatitig kay Zephyr na nagkukultibar sa ibaba. So ano? Kahoy pa rin ang mukha ni Maxim Callahan, na parang walang anumang bagay sa mundong ito ang makakapagpagalaw sa kanya. Manahimik ka na lang. Halatang nagmamalasakit ka sa disipulo mo, pero napakasama naman yan. Napangiti si Cuthbert Manwaring nang walang magawa. Hindi naman talaga siya namumukod-tangi. Habang nakatingin kay Zephyr, malamig na sabi ni Maxim Callahan. Sup? Bakit hindi na lang natin hayaang sumali ang batang ito sa windpick ko? Ramdam ko na may kakaibang pag-unawa ang batang ito sa focus stage ng lakas ng hangin. Kung magiging disipulo ko siya, magugustuhan ko talaga siya. Pilyong sabi ni Cuthbert Manwaring. Ang boring naman. Halatang matigas ang tono ng boses ni Maxim Callahan. Hihihi, alam kong hindi mo siya kayang iwan. Kaya pala. Sino ba naman ang handang iwan ang isang napakagandang panla? Pero, sa pagkakataong ito, itinoon na ni Jindy ang kanyang pansin sa kanya. Dahil sa kanyang karakter at lakas, tiyak na hindi niya ito hahayaang mabuhay ng matagal. Biglang nagbago ang mukha ni Cuthbert Manwaring at naging seryoso. Jindy. Bahagyang gumalaw ang kahoy na mukha ni Maxim Callahan, halatang may bahid ng pagkaseryoso. Palaging nagiging mapangahas ang Pride Peak. Bilang isang disipulo, nang ahas siyang atakihin ang ibang mga disipulo ng Main Peak. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Senior Brother Yuanzi. Malungkot si Jindy at may malaking ambisyon. Maaaring hindi ito magandang bagay para sa The Boundless Academy kung patuloy siyang lumalaki. May bahid ng malamig na focus sa boses ni Cuthbert Manwaring. Malinaw na naunawaan na ng dalawa ang nangyari sa sinaunang kaparangan. Ang aking disipulo. Walang sino man ang maaaring manakit sa kanya. Biglang kumislap ang mga mata ni Maxim Callahan na may malamig na focus, parang dalawang simple at matalas na espada na pumupunit sa kawalan. Sa sandaling ito, si Zephyr, na nagsasanay pa rin, ay biglang nagangat ng ulo at tumingin sa direksyon ng hukay na parang may naramdaman siya. Kabanata 717. Malinaw na ang lugar na iyon ay kung nasaan sina Maxim Callahan at Cuthbert Manwaring. Gayunpaman, sa kasalukuyan niyang cultivation, hindi niya makita ang sitwasyon sa kaibuturan ng kawalan, kaya nagpakita na lang siya ng kakaibang tingin. Ang lalaking ito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Cuthbert Manwaring. Hindi niya inaasahan na ang pandaman ni Zephyr ay magiging ganito katalas. Ngayon lang, malinaw na ipinakita ng mga mata ni Zephyr na may naramdaman siya, ngunit dahil sa kanyang lakas, hindi siya makasiguro. Kahit ganon,
Sapat na ito para magulat si Cuthbert Manwaring. Si Zephyr ay nasa level 7 agility lamang. Hindi pa nagagawa para sa kanila na maramdaman ang kanilang presensya. Hindi nakakapagtaka na nakatakas siya mula sa banal na mga kaisipan ni Jindy. Ang batang ito ay lalong nagiging kaibig-ibig. Medyo walang magawang sabi ni Cuthbert Manwaring. Gustong-gusto niya si Zephyr. Sa kasamaang palad, ngayon ay naging disipulo na ni Supreme Peak si Zephyr. Nang panahong iyon, lahat ng mga Peak Master ng pangunahing Peak ay tumanggi sa isa't isa at ayaw tanggapin si Zephyr. Ngayon, ang pagganap ni Zephyr ay sapat na para pagsisihan nila ito. Habang nakatingin sa kahoy na Maxim Callahan, kahit ang karaniwang walang pakialam na si Cuthbert Manwaring ay hindi maiwasang mapabuntong hininga ng palihim na ang swerte ni Maxim Callahan. Ang oras ay umagos na parang tubig. Tila mabagal, ngunit nawala ito sa pagitan ng focus. Tahimik na lumipas ang kalahating taon. Sa nakalipas na kalahating taon, hindi masyadong nagpakita ng interes si Zephyr. Hindi pa niya tinatanggap ang isang gawain sa academy at nagpatuloy sa paglilinang sa Supreme Peak. Kahit umalis na siya sa Supreme Peak, hahanapin pa rin niya si Edgar Nash sa Medicinal Hall o magkukultibar sa Tower of Primordial Energy. Gayunpaman, tila nanatiling walang pagbabago ang cultivation ni Zephyr at nanatili sa level 7 agility nang walang anumang pagbabago. Ngunit ang kanyang pagwawalang kilos ay hindi nangangahulugan na walang ibang nakagawa ng tagumpay. Bilang isang henyo ng Supreme Peak, si Yang ay mayroong ancient draconic bloodline at nakaabot na sa level 9 agility. Isa siyang nangungunang eksperto sa lahat ng The Boundless Academy. Bukod dito, patuloy niyang hinamon ang initiate ng Academy sa The Boundless Academy at naging malaking pagkakataon sa The Boundless Academy. Sa trial test, nakakuha rin si Vince Scheidt ng magandang pagkakataon at naging tanging disipulo sa Supreme Peak na kalahating hakbang na patungo sa espiritu. Kung tungkol naman kay Vermeer at sa iba pa, lumago rin sila sa iba't ibang antas. Ang katotohanang hindi nakagawa ng anumang hakbang si Zephyr ay nagpabuntong hininga ng palihim sa mga matatanda, na nagtatago sa dilim. Akala nila noong una ay mali si Zephyr, ngunit ngayon ay tila totoo ang dalawang sinag ng mga talento ng liwanag ni Zephyr. Marami sa mga matatanda ang nahulaan na ang mga kadena kay Zephyr ay kasing bigat ng bato. Magiging lubhang mahirap itong makawala. Gayunpaman, ang ganitong sitwasyon ay isang magandang bagay para sa maraming tao. Sa partikular, ang dalawang elder ng Feather Peak at Horizon Peak ang natural na pinakamasaya. Tila maayos ang lahat ng nangyayari. Sa wakas, sa araw na ito, mabilis na tumunog ang kampana sa buong Supreme Peak. Hindi lamang ang Supreme Peak, kundi pati na rin ang iba pang pangunahing tuktok ay nagsimulang sumigaw ng sunod-sunod. Swoosh! Ang tunog ng pagbagsak sa ere ay nagsimulang umalangaw-ngaw sa buong The Boundless Academy. Sa sandaling ito, kumukulo ang buong The Boundless Academy. Saan man siya magpunta, hindi mabilang na sinag ng iba't ibang kulay ng liwanag ang umiikot. Sandaling umugang ang lahat ng mga taluktok sa The Boundless Academy, na nakakuha ng atensyon ng mga outer disciples at nagsimulang manghula. Kabanata 718. Sa Supreme Peak. Sa isang sinaunang bulwagan. Doon, sunod-sunod na dumating ang mga disipulo. Tila matagal nang dumating si Maxim Callahan ng Supreme Peak Master. Pagdating ng mga disipulo, nakaupo na siya sa pangunahing upuan ng bulwagan. Sa kanyang tagiliran, si Dewey Hobbs ay may pambihirang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Mukhang magsisimula na. Hindi napigilan ng ilang initiate ng academy ang pagkayam ng kanilang mga kamao at bamulong ng may pananabik sa kanilang mga mukha. Mula sa nasasabik na tono, halatang alam na ng mga taong ito kung bakit sila ipinatawag sa pagkakataong ito. Dumating na ang araw na ito. Si Vince Scheidt, na may dalang divine halberd sa kanyang likod, ay nakatayo roon at dahan-daang nagsalita. Pagkatapos ng isang panahon ng paglilinang, punong-puno ng momentum si Vince Scheidt. Gayunpaman, ang pares ng mga mata ay tila nagtataglay ng walang katapusang kapangyarihang mahika. Habang humihinga siya papasok at palabas, tila may isang napakalaking kapangyarihan na unti-unting lumiliit ng lumiliit.
Lalong lumalakas ang lalaking ito. Mapait na ngumiti sina Vermeer at ang iba pa. Gamit ang kanilang cultivation at lakas, natural nilang maramdaman ang kilabot sa katawan ni Vince Scheidt at ang kapangyarihang sumupil na parang isang malaking banal na bundok, na talagang nakakagulat. Humph, nakakagulat din siguro ang progreso mo. Hindi maiwasan ni Tristan Zane na tumingin kay Vermeer ng may inggit. Kumpara sa kalahating taon na ang nakalilipas, ang figure ni Tristan Zane ay malinaw na, mas makapal, at unti-unting naging isang malaking bola. Gayunpaman, sa kanyang katawan, isang mas nakakatakot na aura ang lumitaw. Malinaw na hindi rin mahina ang pag-unlad ng lalaking ito. Gayunpaman, sa kanyang katawan, isang mas nakakatakot na aura ang lumitaw. Malinaw na hindi rin mahina ang pag-unlad ng lalaking ito. Huwag kang masyadong mahinhin dito. Tingnan mo ang batang yan. Saka mo lang malalaman kung ano ang isang halimaw. Sabi ni na Alan Lev at Harper Greer nang may mapang asar ng ngiti. Sinundan nila ang kanilang linya ng paningin, nakita nila ang isang binata na may mukhang kahoy na nakatayo sa isang gilid. Ang kanyang aura ay napakalamig, at para siyang isang Diablo sa Nine Serenities, na mahirap makasalamuha. Siyang pala. Sa oras na ito, tila nagtatago siyang sa isang mundo ng mga multo. Kahit alam nilang hindi siya masama, pinangangilabot pa rin niya ang mga tao. Tama. Ang Ancient Draconic Bloodline. Tama. Ang Ancient Draconic Bloodline ng lalaking ito ay napaka-misteryoso rin. Dapat ay isa siyang Ancient Draconic Bloodline na parang multo. Gaano na katagal? Mga 1 taon at kalahati pa lang ang nakalipas, di ba? Umunlad na siya mula sa level 1 agility patungong level 9 agility. Ang lakas niya ay halos kapantay na ng sa amin. Hindi napigilan ni Tristan Zane ang mapabuntong hininga. Kahit si Vince Scheidt ay hindi maiwasang tumingin kay Yang ng ilang beses pa. Halatang nagulat siya sa pag-unlad ni Yang. Bagamat pambihira ang lakas ni Yang at kahanga-hanga ang kanyang kakayahan, mahirap pa ring harapin ang malamig na aura sa paligid niya. Kaya naman, dahil siya ang sentro, walang disipulo sa paligid ang nangahas na lumapit para kontaken siya. Tunay ngang mahirap para sa mga tao na lumapit sa poster ni Yang na hindi nagpapapasok ng mga estranghero. Hindi pa ba dumarating si Junior Brother Khan? Tumingin-tingin si Vermeer sa paligid at wala siyang nakitang bakas ni Zephyr. Hindi dapat ganoon ang kaso. Kumalat na ang tunog ng Supreme Bell sa buong Supreme Peak. Dapat ay naririnig ito ni Junior Brother Khan. Sus Mariosep. Napakalaking bagay yan, huwag mong palampasin. Hindi pinapabore ng amo si Junior Brother Khan. Kapag nahuli siya, natatakot akong mapapahamak siya. Maganda ang naging relasyon ni na Vermeer at ng iba pa kay Zephyr. Sa oras na ito, hindi nila maiwasang palihim na mag-alala tungkol kay Zephyr. Kabanata 719. Tama. Akala ko mabilis na lalaki si Junior Brother Khan, pero hindi ko inaasahan na mananatili siyang hindi gumagalaw sa loob ng kalahating taon. Mukhang naubos na ang potensyal niya. Sa simula ni Zephyr, mabilis ang kanyang pag-unlad, na sapat na upang patayin ang maraming henyo sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit sa nakalipas na kalahating taon, wala siyang anumang pag-unlad. Tila naglalakad siya sa lupa. Lihim nitong naisip ng lahat ang problema ng kanyang dalawang sinag ng liwanag. Darating na. Biglang nagsalita si Vince Scheidt. Pagkatapos, sa labas ng bulwagan, isang figure ang mabilis na lumipad palapit. Maislan at maganda ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang 2 batong jade na may napakalinaw na kinang. Isang maitim na kasuotang pandigma ang dahan-daang lumutang. Ang kanyang figure ay tila mabagal ngunit sa totoo lang ay napakabilis. Ang liksi na iyon ay nagbibigay sa isa ng isang malabong pakiramdam. Para bang ang kabilang panig ay nasa isang frequency kung saan ang bilis ay nagpapalit-palit. Si Zephyr iyon. Nakakagulat na pagbabago-bago. Si Vince Scheidt ang pinakamalakas, kaya una niyang naramdaman na medyo kakaiba ang bilis ni Zephyr. Mga kuya. Pagpasok sa pangunahing bulwagan, dahan-daang huminga si Zephyr. Mabuti na lang at hindi siya nahuli. Nang kumatok si Supreme Bell sa pinto,
Nagkataong pumasok siya sa isang kritikal na sandali ng paglilinang, kaya nahuli siya. Kuya Kan, bakit ka nandito ng ganito katagal? Tama iyan. Kung darating tayo ng medyo mas huli, baka magalit ang Panginoon. Nakangiting sabi nila. Ang pagkakaisa ng Supreme Peak ay walang kapantay sa lahat ng mga taluktok sa The Boundless Academy. Junior Brother Kan, mukhang malaki na ang improvement ng lakas mo. Nakangiting sabi ni Vince Scheidt, na may bahid ng pagkagulat sa tono ng babae. Sa lakas niya, parang may nakita siya, at may bahid ng ngiti sa mga mata niya. Napakalakas talaga ni Senior Brother Vince Scheidt. Natatakot ako na sapat na ang cultivation niya para walisin ang buong The Boundless Academy. Lihim na namangha si Zephyr sa matalas na pangunawa ni Vince Scheidt at sinabing may casual na ngiti. Gayunpaman, lubos siyang may kumpiyansa sa sarili niyang cultivation. Kahit na may maramdaman si Vince Scheidt, iyon ay likas na ugali ng isang martial artist. Tiyak na hindi niya talaga mahahalata ang pundasyon ni Zephyr. Sa nakalipas na 6 na buwan, tila hindi bumuti si Zephyr, ngunit sa katunayan, nakagawa siya ng isang hindi maisip na tagumpay. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, naglakad si Zephyr papunta kay Yang. Mas malakas ka. Habang nakatingin kay Zephyr, si Yang ang nagkusang magsalita. Sa ilalim ng makapangyarihang epekto ng Ancient Draconic Bloodline, ang persepsyon kay Yang ay mas malakas kaysa kay Vince Scheidt, lalo na ang kanyang Ancient Draconic Bloodline, na isang kakaibang multo, kaya natural lamang na mas malalim ito. Bagamat mukhang ordinaryo lang si Zephyr, sa paningin ni Yang, mayroong isang uri ng nakakakilabot na aura na dumadaloy. Hindi ka rin mahina. Naabot mo na ang peak level 9 agility. Nakangiting sabi ni Zephyr. Hindi rin mahina ang pag-unlad ni Yang. 1.5 taon pa lamang silang nasa The Boundless Academy, ngunit mahigit 1 dekada o dekada pang ang narating ni Yang ang kaharian ng mga ordinaryong tao. Hindi lamang ito dahil sa kanyang lahi, kundi dahil din sa kanyang kahangahangang kakayahan. Nakakapagtaka talaga na magkasamang naglalakad ang dalawang lalaking ito, at nakakagulat na maganda ang kanilang relasyon. Habang nakatingin sa komunikasyon sa pagitan ni Zephyr at Yang, mausisa na sabi ni Tristan Zane at ng iba pang nakatayo roon. Hindi mo ba nararamdaman na si Junior Brother Yang ay tila lalong nagiging katulad ng Master? Walang magawang sabi ni Ver Murray. Kabanata 720. Nang marinig iyon, napagtanto ng lahat ang nangyayari. Ang anyo ni Yang nagawa sa kahoy ay halos kapareho ng kay Maxim Callahan. Sandaling hindi nila maiwasang isipin kung gaano kaseryoso ang kapaligiran noong nakatayo silang magkakasama. Mukhang nandito na ang lahat. Sa oras na ito, si The Way Hubs na nakatayo roon ay dahan-daang nagpadala ng isang mensahe sa boses. Sa isang iglap, isang tame-time na kapaligiran ang unti-unting kumalat sa buong bulwagan. Malaking kaganapan ngayon para sa ating The Boundless Academy. Sa pagkakataong ito, maliban sa mga outer disciples, lahat ng initiates ng Academy, kasama na ang mga disciples, ay titipunin. Sa tingin ko ay narinig nyo na ang dahilan. Mayroong matinding pagbabago sa boses ni The Way Hubs. Malapit nang magsimula ang labanan ng hari na ginaganap kada 10 taon. Ang Royal Battle. Medyo kakaiba ang pangalang ito para kay Zephyr. Ito ang unang beses na narinig niya ang pangalang ito. Gayunpaman, batay sa pananaw ni Ver Murray at ng iba pa, malinaw na alam nila ang tunay na kwento. Sa pagkakataong ito, babalik kami ulit. Hindi masyadong mataas ang ranggo ng ating The Boundless Academy noong nakaraang labanan. 10 taon na ang lumipas. Bukas, susugod tayo sa banal na lungsod ng ulap. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga disipulo ng ating The Boundless Academy, kundi pati na rin ang mga disipulo ng iba pang mga akademya. Kabilang sa kanila, may mga kakampi ang ating akademya. Habang kumakalat ang mga salita ni The Way Hubs. Maliban kina Zephyr, Yang, Amber, at iba pang mga disipulo na kakapasok lang sa sekta, ang iba pang mga disipulo ay malinaw na maraming alam tungkol sa Royal Battle. Ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lalong naging nasasabik sa mga salita ni The Way Hubs. Siyempre,
Baka hindi alam ng mga bagong disipulo mo ang kahulugan ng Royal Battle. Ngayon, maipapaliwanag ko na ang tinatawag na Royal Battle ay isang uri ng labanan sa pagitan ng mga disipulo ng The Academies. Sa kanila, mayroong 12-dosenang mga disipulo mula sa iba pang mga akademya. Bawat isa sa kanila ay may talento at makapangyarihan, at bawat isa sa kanila ay isang henyo sa martial artist. Sa puntong ito, biglang bahagyang gumalaw ang mga mukha ni na Zephyr at Yang. Kahit na napakaikli ng mga salita ni The Way Hubs, nahuhulaan pa rin nila kung gaano katikat ang labanang ito sa pagitan ng mga emperador. Hindi pa kasama rito ang iba pang mga akademya, ang bilang pa lamang ng mga disipulo sa The Boundless Academy ay lampas na sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Maging ang bilang ng mga inisyado ng akademya ay hindi kakaunti. Sa mga labanan ng maraming disipulo ng akademya, ang mga master sa kanila ay nagtipon-tipon. Kapag ang mga disipulo na ang naging sentro ng atensyon sa labanang ito, makakatanggap sila ng mahusay na pagsasanay. Bukod dito, hindi lang ito ang tanging kaso. Kung makakapasok ka sa nangungunang 300 sa labanang ito. Kahit ako ay hindi alam ang mga benepisyo nito. Ang huling pangungusap ay muling nagpaantig sa mga disipulong naruroon. Bagamat tila malabo ang pangungusap na ito, sapat na ito upang patunayan na kung mapapasok siya sa top 300 ng labanan, ang mga benepisyo ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, malinaw sa mga disipulong naroon na mas mahirap makuha ang top 300. Hindi lang ito ang The Boundless Academy, hindi lang ang 5 akademya. Sa halip, 12-dosenang mga akademya ang lumalaban para dito. Para maging kapansin-pansin sa 12-dosenang mga akademya, ang kompetisyon ay sadyang hindi maisip. Swoosh! Sa sandaling ito, biglang nagmulat ng mga mata si Maxim Callahan. Dalawang malalalim na sinag ng Diyos ang dahan-daang lumabas, na may simple at matalas na aura, parang isang banal na espada mula sa alikabok, na may patong ng mga alon. Pumunta tayo sa banal na lungsod ng Cloud City bukas. Umalangaw ang boses niya, dala ang isang malakas na alon.